Magandang araw po sa inyo lahat. Ito ang Daily News. Ito na ang mga nagbabagang balita. Tapos na ang mamalasa ang bagyong Chuchu at ito'y nag-iwan ng malaking mensahe sa Leyte, pati na rin ang mga karating nitong lugar. Maraming nagugutom at nagkakasakit sa panahon ngayon. At dahil dito, naging talamak na sa lugar ang product hoarding ng bigas. Matapos dumating ang matinding delubyo dulot ng bagyo, kaya naman dumarami ang mga Pilipinong nakakaranas ng matinding gutom. Lalo pa itong lumala nang sinabayan ito ng taas presyo dahil sa product hoarding na gawa ng mga makapangyarihan. Ayon sa mga ulat, sinasamantala nila ang matinding pangangailangan upang may angat ang presyo ng bigas. At mula sa Leyte, nariyan si Charlene upang magulat ang lagay riyon ng mga tao. Charlene? Salamat, Julian. Ayon nga sa iyong sinabi kanina, narito ako ngayon kasama ang isang consumer ng bigas upang malaman ang kanyang saloobin tungkol sa talamak na product hoarding. Romel, maaari mo bang ipahagi sa amin ang iyong saloobin? Napakasama na kanilang ugali. Hindi po tatapos ang buwan ng bagyo. Medyo sila pera para na kumita ng mataas. Wala silang awa. Maraming salamat, Romel. At yun nga ang saloobin ni Romel. Medyo mainit pa nga ang kanyang ulo, Allen at Julian. Ako naman ngayon ay maghahanap pa ng isang consumer upang malaman ang kanyang masasabi sa nagaganap na product hoarding dito sa kanilang lugar. Mama! Mama! Anong masasabi mo sa talamak na product hoarding dito sa inyong lugar? Ako, nakasabay pa sila sa pagtaas ng mga bili. Nakita na lang, kakatapos pa lang ng dumating na bagyo. Maraming salamat ho. At yun lamang ang lagay dito sa Leyte. Muling nagbabalita, Charlene Benavides. Balik sa inyo. Maraming Allen. salamat sa iyo, Charlene. Ito naman ang isang whistleblower ng mga product hoarder na lumapit sa amin upang sabihin ang kanyang nalalaman tungkol dito. Nihiling ho namin na huwag niyo na alamin pa ang kanyang katauhan dahil ito'y para sa kanyang Sabi ikakabuti. sa mga product order noon, kaya alam na namin yung mga sistema nila. Kapag nababalitaan namin may parating na bagyo, pupunta agad kami sa maraming bigas at iniipak namin sa isang At kapag panahon na nagtagutom, saka namin ibebenta sa mga tao. Pero pinagsisiyan ko na ang mga iyon. Wala na akong naranasan iyon ng aking mga kapatid. At iyon ang sumbong ng mga whistleblower. Balikan natin ang mga pangyayaring naganap sa ating mga buhay. Tsaka natin tignan na ating sarili kung tama ang ating ginagawa. Tama ka rin, Julie. Dapat tigilan nila ang pagpaproduct hoarding kahit nakikita sila na masyadong malaki. Sana nga eh. Yan lamang po at maraming salamat sa inyong panonood. Muli ako po si Ali. At ako naman si Juliet. Muli ito ang Daily News. Magandang araw.